So nagpapatuloy itong serye ngayon mga sangkay ng lumalawak na digmaan ng maraming mga bansa ngayon sa buong mundo. At ngayon nga mga sangkay, meron pong nag-escalate na isa na namang panibagong tensyon o war. Let's say war mga sangkay dahil nga po nagagantihan na itong Iran against Pakistan. Itong Pakistan mga sangkay ay may ibubuga po talaga pagdating po sa militar. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Tingnan po natin itong nagiging digmaan ngayon ng Pakistan na nagsimula na nga po laban po sa Iran. Good day sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So kung dito ka nanonood sa YouTube, ang gagawin mo lamang ay i-subscribe. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto na nga po mga sangkay, tumitindi po itong digmaan ng dalawang bansa. Pakistan nag-launch ng isang pag-atake sa Iran. Sa mismong loob po ito ng teritoryo ng Iran, mga sangkay, bilang paghihiganti sa ginawa. At both, itong dalawang to, parehas po Muslim country. Nag-aaway ngayon mga sangkay. So, mapapansin po natin na itong digmaan na ito ay lumalawak ng lumalawak. Nag-umpisa po ang digmaan ng Ukraine against Russia against Ukraine. At ngayon mga sangkay, nasundan po ng Israel at nasundan na po nitong America, UK against Houthis. Na backup po ang Iran, tapos Iran na naman against Pakistan. And what's next in Asia, guys? Dito banda sa atin mga sangkay, mayroon pong escalation na nagaganap na tension. Ito po yung North Korea against South Korea, Japan against North Korea, China, Philippines, and China against Taiwan. So yan po yung nangyayari ngayon mga sangkay, that we have to be ready na makuha po natin itong kumbaga makapag-ready po tayo at any moment kung mangyayari man itong malalaking digmaan. Kasi possible masundan ito Yung Pakistan nag-launch ng retaliatory strike into Iran. At siyam po ang napabagsak po nila sa loob mismo ito ng teritoryo ng Iran, mga sangkay. So, ayon po dito, Pakistan said its strikes had hit terror hideouts doon po sa Iran, southeastern Sistan, Balochistan province. At eto mga sangkay, ayon po dito, ang Iran kinundi na itong pag-atake na mayroon nga pong sinasabing siyam yung mga nadali sa pag-atake na ito. So, hindi po natin alam kung ano ang next dito. Masusundan ba ito ng mas matindi pang pag-atake na susunod mga sangkay sa kung anumang escalation? Kasi tumitindi po ng tumitindi habang tumatagal 'di ba? At hindi na po tayo magtataka just in case na magaganap po talaga yung mas malaki pang digmaan nitong Iran. So, gaano nga ba kalakas itong Pakistan? Bakit daw po itong Iran at Pakistan inaatake ang bawat teritoryo? Parehas naman po silang kumbaga parehas po silang Muslim Ito rin po yung gusto kong maintindihan Ano nga ba ang mayroon, mga sangkay, at sila na lamang po ngayon ang nag-aaway? Ngayon, tingnan nga po natin itong Pakistan versus Iran. Itong kanilang military strengths. Pakistan and Iran are once again, ito na nga po, nasa battlefield na po sila.
Pakistan versus Iran. Two neighbors have a history of accusing each other of harboring militant groups operating from regions along their shared border. So yan po yung kanilang mga sangkay. Kumbaga mayroon po silang history sa talagang sigalot na ito. Pakistan has been ranked as the 9th strongest military globally. Pambihira, hindi pala basta-basta itong Pakistan. Ayan po, pang-siyam po sila na strongest military sa buong mundo. In the latest assessment by the Global Firepower Index, parang gusto ko makita ito. Ano bang nilalaman nito? Pakistan, ito. For 2024, Pakistan is ranked number 9 of 145. Pambihira, ganun po sila katindi. So hindi pala ito basta-basta mga sangka itong ng Pakistan. Military nila. So balik po tayo dito, basahin po natin ito. Pakistan versus Iran military comparison. Ito ang gusto po natin malaman. Pakistan boasts a formidable military comprising its army, Air Force, and Navy, and the Pakistan Army is equipped with diverse main battle tanks including Al-Khalid. Okay, ito na po yung kanilang bilang mga sangkay. Meron po silang it has approximately 650,000 active duty personnel. Ganun po karami. Active po ito, ha. Ganyan pala kadami itong, Diyos me, napakarami pala na itong mga sundalo. Ito, approximately 650,000 na active duty personnel. At mayroon po silang 550,000 reserve personnel, taking the total to almost 1,200,000 na mga kasundaluhan. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin itong Iran. Anong ba yung Iran? Ito namang Iran mga sangkay. Meanwhile, so natin makita ang Iran na ano nga ba kalakas? Ito, dito. Pakistan has 1,434 na aircraft. Ganun po karami. At mayroon din po silang, ito yung Navy naman nila with around 30,000 active duty personnel. Maintains, pambihira, ganun po pala talaga sila katindi, a versatile naval fleet featuring, ito na nga, mga submarine, mga patrol vessels. Okay, ngayon, ito naman, Iranian. Meanwhile, the Iranian armed forces stand as the largest in the Middle East in terms of active troops. Okay. With an impressive military structure, Iran's armed forces comprise around 600, okay, ito yung kanila, mayroon po silang 610 active duty personnel. So, mas marami pa rin po dito ang Pakistan. Pero, halos nagkakalapit. The nation also maintains substantial reserve. Mayroon po silang reserve 350,000 na trained personnel. So, ano kaya itong mga sangkay? So, mas marami pa rin kung tutuusin itong Pakistan. That is why sila po ay nasa top 9 pagdating po sa military. So, kung babasahin po natin dito, mas ano pa talaga sila? Halos pantay, halos, hindi pantay. Mas lamang pa rin po ang Pakistan. Pero, may ibubuga din talaga itong Iran. Yan, mayroon po silang 500 aircraft. So, kung ang Iran mayroong 500 aircraft, ang Pakistan mayroon pong 1,400 mahigit. So, ang layo. Ibig sabihin, lamang na lamang po talaga dito ang Pakistan.
At ang Navy naman po nila, itong active duty personnel, meron pong 20,000. Samantala po ang Pakistan, meron pong 30,000 active duty personnel. So sa madaling sabi mga sangkay, lamang na lamang po dito ang Pakistan sa digmaan. Pero magkakatalo pa rin po dito sa kanilang estratehiya. Pero ang punto po talaga dito mga sangkay, itong nagaganap na digmaan ay nakasulat po talaga sa Biblia na mag-i-escalate in the last days. Okay? The Bible clearly pinaliwanag po doon, especially in Matthew chapter 24 at sa iba pang book ng Biblia, na magkakaroon po ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. At eto na nga po yun, nagaganap. At noon pa man mga sangkay, nangyayari na po ito. World War I, World War II, and until now, nagpapatuloy po itong propesya sa Biblia na magaganap nga po ito, mga sangkay. So, ito na naman Pakistan versus Iran. So, sino nga ba ang susunod? Sino ang susunod na papasok sa digmaan? I pray na hindi naman po talaga pumasok ang Pilipinas. Diyos mingi, wag naman po sana. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. I'm sure yung mga born-again Christians dyan, magugustuhan po yung mga topic natin po dito about po ito sa Biblia at mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.